Sa likod ng manibela ng isang simpleng tricycle, may isang lalaking may pangarap na higit pa sa gulog na kanyang iniikot. Sa bawat kalyeng tinatahak at pasaherong inaakay, dala niya ang bigat ng responsibilidad at ang pag-asang balang araw ay makakaahon sa hirap. Si Nardo, isang tricycle driver mula sa isang munting baryo, ay hindi lang basta nagmamaneho. Siya ay isang mandirigma ng buhay, patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya sa kabila ng pangmamaliit at pagsubok. Ngunit, paano nga ba mararating ang tagumpay kung tila ba ang lahat ay humahatak pababa? Sa mundong mabilis humusga, paano niya patutunayan na ang kasipagan at determinasyon ay sapat upang maabot ang pangarap? Ito ang kwento ng isang taong hindi sumuko. Isang kwentong magpapatunay na hindi sukatan ang trabaho ng isang tao, kundi ang puso at sipag na kanyang inialay. Sa isang maliit na lugar sa probinsya, nakatira si Nardo, isang tricycle driver na kilala sa pagiging masipag at mapagmahal sa kanyang pamilya. Bagamat simple lang ang kanyang pamumuhay, ibinuhos ni Nardo ang lahat ng kanyang lakas at panahon upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawang si Lina at ang kanilang magiging pamilya. Bago pa man naging tricycle driver si Nardo, isa siyang batang punong-puno ng pangarap. Lumaki siya sa mahirap na pamilya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina ay naglalako ng gulay sa palengke. Bata pa lamang siya ay natutunan na niyang tumulong sa kanyang mga magulang. Naglilinis ng sakahan, nagbubuhat ng mabibigat na sako, at minsan ay nagtitinda rin ng gulay sa bayan. Noong bata pa ako, pangarap kong maging inhinyero. Madalas sabihin ni Nardo sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang mga gusali sa bayan. Subalit, hindi siya nabigyan ng pagkakataong makapag-aral dahil sa kahirapan. Sa halip, natuto siyang magsikap upang matulungan ang kanyang pamilya. Dahil sa matinding pangangailangan, sinubukan niyang pumasok bilang construction worker sa syudad. Ilang taon din siyang nagtatrabaho sa ilalim ng matinding araw, ngunit hindi sapat ang kita upang makapag-ipon para sa sariling kinabukasan. Nang bumalik siya sa kanilang baryo, doon niya napagtanto na kailangan niyang humanap ng paraan upang magkaroon ng mas maayos na hanapbuhay. Dahil sa kaunting ipon mula sa kanyang trabaho sa syudad, nakabili siya ng lumang tricycle. Hindi ito bago at madalas nasisiraan, pero hindi yon naging hadlang upang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang hapon, naganap ang pagtitipon sa bahay ng mga magulang ni Lina. Naroon ang mga kapatid ni Lina, sina Marites, Boyet at Susan. Sa gitna ng kasiyahan, napunta ang usapan sa kakayahan ni Nardo na buhayin ang kanyang pamilya. Ano ba naman yan, Lina? Tricycle driver lang, ano pang asawa mo? Puna ni Marites habang nakataas ang kilay. Tama si ate. Paano kanya mabubuhay? Eh kung kami nga, hirap na hirap kahit may maayos sa trabaho. Dagdag pa ni Boyet. Dapat kasi Lina, naghanap ka ng mas maayos-ayos na lalaki. Paano kung magkaanak kayo? Anong ipapakain nyo? Isang kahig isang tuka lang naman ang kita nyo. Sabi ni Susan na sinakbayan ng tawa. Tahimik lang si Nardo habang nakikinig sa mga mapanirang salita ng mga kapatid ni Lina. Bagamat nasaktan, pinili niyang hindi magsalita at tumingin lamang sa kanyang asawa na tila humihingi ng pag-unawa. Hindi naman lahat sa pera nasusukat, sagot ni Lina. Mahal ako ni Nardo at alam kong gagawin niya ang lahat para sa akin. Ngunit hindi na rin napigilan ni Nardo ang magsalita. Oo, tricycle driver lang ako ngayon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko kaya magsikap para sa pamilya ko. Papatunayan ko sa inyo na mali ang iniisip niyo tungkol sa akin.
Mula noon, mas nagdoble kayod si Nardo. Alas 4 pala ng umaga, bumabangon na siya para maghanap ng pasahero. Sa kabila ng init ng araw at ulan, walang reklamo si Nardo. Sa bawat kinita niya, sinigurado niyang may maitatabi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Pinag-aralan niya ang mas magandang ruta para mas marami siyang maisakay. Minsan, kahit dapat na siya magpahinga, patuloy pa rin siyang namamasada upang makadagdag sa kanilang ipon. Ngunit hindi laging madali ang buhay sa kalsada. Minsan, nasisiraan siya ng tricycle sa gitna ng ulan at walang gustong tumulong sa kanya. May mga pagkakataon ding nakaranas siya ng diskriminasyon mula sa ibang tao na minamaliit ang kanyang trabaho. Isang gabi, habang nasiraan ng tricycle sa madilim na bahagi ng kalsada, isang pasahero ang lumapit at tumulong sa kanya. Isa itong negosyanteng nangangalang Mang Delfin. Mukhang kailangan mo ng kaunting tulong, iho. Sabi nito, habang tinutulungan siyang ayusin ang makina. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Mang Delfin ang kasipagan ni Nardo at binigyan siya ng pagkakataong magtrabaho bilang tagahatid ng mga produkto sa palengke na nagbigay sa kanya ng dagdag na kita. Paglipas ng ilang taon, binayayaan sila ng 3 anak, sina Mina, Carlo at Junjun. Alam ni Nardo ang kahalagahan ng edukasyon, kaya kahit gaano kahirap, inuna niyang bayaran ang matrikula ng mga bata. May mga araw na halos wala na siyang makain para lang masiguradong hindi mapuputol ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Pa, pasensya na po kung kailangan pa kayo madoble kahit para sa amin. Sabi ni Mina, isang gabi na makita ang amang pagod na pagod mula sa pamamasada. Huwag ka mag-alala, anak. Balang araw, kayo ang magiging dahilan kung bakit magiging maayos ang lahat. Kayo ang aking inspirasyon. Sagot ni Nardo habang pinipilit ngumiti. Bukod sa pamamasada, sinubukan din ni Nardo ang iba pang paraan ng pagkakakitaan. Nang magbukas ng isang bagong pamilihan sa bayan, nagdesisyon siyang bumili ng paninda upang ibenta sa mga pasahero at kapitbahay. Nagsimula siya maglako ng tinapay, kape at sigarilyo tuwing umaga bago pamasada. Unti-unti dumami ang kanya suki at lumaki ang kanilang ipon. Habang umaangat si Nardo sa buhay, hindi niya nakalimutan tumulong sa kapwa niya tricycle driver. Napansin niya na marami sa kanila ang nahihirapang kumita ng sapat dahil sa hindi maayos sa pamamahala ng kanilang kita. Nagsimula siya magbahagi ng kanyang kaalaman sa pagbabudget at paghahanap ng mas epektibong ruta. Mga kasama, hindi lang sipag ang kailangan natin. Dapat marunong din tayo mag-manage ng pera. Paliwanag ni Nardo sa isang pulong ng mga tricycle driver sa kanilang barangay. Nag-organisa rin siya ng isang grupo ng mga tricycle driver kung saan nagtutulungan sila sa pagpapautang para sa pagkumpuni ng mga sasakyan at pagbili ng mga bagong pyesa. Sa pamamagitan ng kanyang inisyatiba, maraming tricycle driver ang natutong humawak ng kanilang kita ng mas maayos at unti-unting gumaan ang kanilang buhay. Tuwing gabi, kapag pagod na si Nardo mula sa pamamasada, si Lina ang lagi nag-aalaga sa kanya. Madalas naghahanda siya ng mainit na tubig upang ipanghilod sa likod ng kanyang asawa. Mahal, pahinga ka na. Ako na ang bahala sa lahat. Malambing na sabi ni Lina habang pinupunasan ng mainit na bimpo ang pawisang mukha ni Nardo. Minsan, kahit mahimbing na ang tulog ni Nardo, maririnig niya ang binubulong ni Lina. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo, mahal ko. Si Nardo ay hindi lamang masipag, kundi isa ring mabuting ama na itinuro sa kanyang mga anak ang halaga ng pagsisikap. Tuwing Sabado, sinasama niya si Carlo sa pag-aayos ng tricycle upang matutunan nito ang halaga ng tiyaga. Anak, sa buhay, hindi pwedeng puro reklamo. Dapat marunong ka maghanap ng paraan. Madalas niyang sinasabi,
Kay Mina naman, itinuro niya ang responsibilidad sa pera. Hinayaan niya itong tumulong sa pagbebenta ng tinapay tuwing umaga upang malaman ang halaga ng bawat sentimo. Dahil dito, lumaki ang kanilang mga anak na may disiplina at respeto sa hirap ng buhay, dahilan upang magsumikap silang makapagtapos ng pag-aaral. Lumipas ang panahon at unti-unting natupad ang mga pangarap ni Nardo para sa kanyang mga anak. Si Mina ay nakapagtapos ng nursing at ngayon ay nagtatrabaho sa isang ospital sa Maynila. Si Carlo naman ay naging engineer at si Junjun ay malapit na makapagtapos sa kursong edukasyon. Isang araw, habang nagkakape sa bahay ng kanilang tiyahin na si Marites, nagkataong naroon sina Carlo at ang kanyang pinsang si Rodel. Napunta ang usapan sa trabaho ni Carlo bilang isang batang ihinyero. "Ano nga ulit ang trabaho mo, Carlo?" tanong ni Marites, ngunit halata sa tono ang pangungutya. "Engineer po ako, tiyang. Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa isang construction firm sa syudad," sagot ni Carlo nang may paggalang. Napailing si Marites at tumawa na bahagya. "Engineer nga. Pero baka naman tagadala ka lang ng plano o tagasukat ng lupa. Huwag mong masyadong ipagyabang yung trabaho mo, Carlo. Hindi porket nakapagtapos ka, ibig sabihin yayaman ka na." Anya, habang sinisimangutan ang binata. Napatingin si Rodel kay Carlo at biglang sumabat. "Tama si nanay. Ang dami kong kakilala. Graduate, pero hirap pa rin sa buhay. Huwag kang masyadong umasa na yayaman ka dyan sa pagiging engineer mo." Pinilit ni Carlo na ngumiti kahit ramdam niya ang pangmamaliit sa kanya. "Hindi naman po pera ang habol ko. Ang mahalaga pa sa akin, nagawa kong makatapos at matulungan ng pamilya ko." Napairap si Marites. "Kung talagang gusto mong yumaman, sana nag-abroad ka na lang. Hindi yung paikot-ikot sa construction site. Tignan mo nga yung pinsan mong si Rodel. Nasa call center. Mas malaki pa ang kita." Tahimik lamang si Carlo. Ngunit sa loob-loob niya, pinangako niya sa sarili na hindi siya patitinag. Alam niyang ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa dedikasyon at pagsisikap. Sa paglipas ng taon, nagkaroon ng isang malaking kaganapan sa baryo ang pagtatapos si Junjun sa kolehiyo. Halos buong barangay ang dumalo sa handaan na inihanda ni Lina at Nardo. "Grabe, hindi ko akalain na magagawa ni Nardo na mapagtapos lahat ng kanyang anak sa kolehiyo," sabi ng isang kapitbahay. "Oo nga, dati-dati, hinamak lang siya ng mga kapatid ni Lina. Ngayon, tignan mo naman, ang gaganda ng naabot ng mga anak nila," dagdag pa ng isa. Samantala, tahimik na nakikinig sa usapan sina Marites, Boyet at Susan. Hindi nila maikakaila ang inggit na nararamdaman ang kanilang mga anak, bagamat nakapagtapos din ay hindi naging kasing tagumpay ng mga anak ni Nardo. Lumipas ang mga taon at sa hindi inaasahang pagkakataon, si Boyet mismo ang nawalan ng trabaho. Sa una, mataas pa ang kanyang pride at hindi niya matanggap ang sitwasyon. Ngunit habang tumatagal, naranasan niya mismo ang hirap ng buhay, kung paano mahirap maghanap ng oportunidad at kung paano masakit ang husgahan ng ibang tao. Dumating ang isang araw na walang-wala na siya. Pinili niyang lumapit kay Nardo at magpahayag ng pagsisisi. "Nardo, patawarin mo ko noon. Noon hinusgahan kita nang hindi ko man lang naisip ang pinagdadaanan mo. Ngayon, alam ko na ang pakiramdam." Malungkot na sabi ni Boyet. Ngumiti si Nardo at tinapik sa balikat ang bayaw. "Boyet, walang samaan ng loob. Ang mahalaga, natuto tayo sa ating mga pagkakamali. Kung gusto mo, tulungan kitang magsimula ulit." Sa tulong ni Nardo, natuto si Boyet kung paano maging masipag at matyaga. Tinuruan siya ni Nardo kung paano pumasada at unti-unting bumangon mula sa kanyang pagkakadapa. Isang araw, nilapitan ni Marites si Nardo habang ito ay nagpapahinga sa kanyang tricycle. "Nardo,
Gusto ko lang humingi ng tawad sa mga nasabi ko noon. Pungad niya. Hindi ko akalain na magagawa mong pagtagumpayan ang lahat ng ito. Ngumiti si Nardo. Wala yun ate. Masakit man noon, ginawa ko yung motibasyon para magpursige. Ang mahalaga, maayos ang pamilya ko ngayon. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, napatunayan ni Nardo na hindi nasusukat ang tagumpay sa trabaho o estado sa buhay. Ang mahalaga ay ang determinasyon, pagmamahal at dedikasyon para sa pamilya. Ngayon, mas maayos na ang kanilang buhay. Bukod sa napagtapos si Nardo ang kanyang mga anak, nakapagpundar na rin sila ng isang maliit na negosyo na siya nang bumubuhay sa kanilang pamilya. Si Lina ay laging nakangiti, proud na proud sa kanyang asawa. Si Nardo naman ay nagretiro na sa pamamasada, ngunit patuloy pa rin tumutulong sa negosyo ng kanyang pamilya. Habang binabagtas si Nardo ang kalsada gamit ang kanyang bagong sasakyan, iniisip niya ang mahabang landas sa kanyang nilakbay. Sa bawat pag-ikot ng gulong, alam niyang bawat hirap at sakripisyo ay sulit na sulit. Sa huli, hindi na muling hinamak si Nardo. Siya ang naging halimbawa ng tagumpay na bunga na sipag at tiyaga. At ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa kanilang lugar. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!